hindi ka prone sa heart attack, heart disease, tingnan natin yung mga dapat natin kainin. No? Ano kaya palagay yung number 1? Apple daw? Naku. Omega-3. Narinig nyo na yan? Omega-3, fatty acids. Saan? Sa seafood, sa nuts. Diba? Yung mga seeds, marami yan. No? So, importante makain kayo isda. No? Ang basic kasi sabi lagi ito, salmon eh. No? Hindi ko alam ang mga counterpart na. Pero basic na isda naman. Huwag lang po yung tilapia at bangus ha. Hindi po ako favorable sa pagkain natin ng tilapia at bangus. Sabi di ba bakit daw? Kasi ang pinapakain dyan, feeds, hindi na po natural. Ha? Nakakabakla. Number 2. Healthy fats. Olive oil. Dapat, alam nyo, ang healthy sa unhealthy fats. Ha? Ibig sabihin, yung healthy fats, kailangan natin yun as fuel eh. Meaning, yan yung, kumbaga sa gasolina, yan yung premium. No? Pagka yung mga bad fats, ayun yung talagang diesel at marami talagang problema. No? So, olive oil, avocado, part po ng healthy fats yan. Tanungin ko kayo, pag kumakain ka ba ng butter, ang butter ba healthy? Hindi. Mas marami na po nagsabing healthy, tama kayo. Healthy po ang butter. Ha? Ang hindi po, margarine. Ha? Margarine. Star margarine. Star margarine. Yung commercial, pampatangkad. Bakit? Ano ba basically, saan ba po gawa ang margarine? Lard. Ha? Nakalagay naman doon eh. Vegetable oil. Check mo lang. So, hindi po maganda ang margarine. Ha? Balik na po kayo sa butter. Kasi butter basically is natural. Okay. Pero, huwag kayo papaloko minsan. Kasi minsan nakalagay doon, butter milk o butter something. Hindi naman pala totoong butter. I-check nyo talaga kung butter talaga binibili nyo. Ha? Antioxidant-rich foods. Yan yung mga berries, grapes, tomatoes. Kasama po yan. Yes. Ha? Yan yung magaganda sa heart natin. No? So, berries po, strawberry, blueberry, blackberries. Yan po. Kailangan talaga kumakain ito. Sabi nga, part kasi ng default system ng tao, pagkatao natin, sa evolution ng tao po, ang berries. Mga ancestors natin, talaga laging may berries sa kinakain nila. Yan kasi yung pantawid nila habang nangahanting sila ng hayop. Pag wala pang nahuhuli, lahat ng nakikitang berries, kinakain nila yan pag edible. Ha? Pantawid po ito. Kaya ang kagandahan nun, mayaman siya sa antioxidant. Bakit importante antioxidant? Kasi nga, basically, ang antioxidant, anti-inflammatory din. Di ba? Isa sa nagbibigay sa sakit sa puso kanina, binagin ko, inflammation. No? Number 4. Anti-inflammatory food. Okay pala ang dark chocolate. Ha? Dark, ha? Dark. Meaning, ito yung sawaw po natin. Pwede po yun. Ha? Ang goya daw may dark chocolate. Pakicheck lang po ang level din ng sugar. Ha? Baka lang mataas sa sugar. Pero dark chocolate usually kasi, ina-advocate ko, at least 70% na coca. Kasi bakit? Kung medyo mababa lang din, karamihan ng sugar na din. Ha? Tapos, turmeric is a good anti-inflammatory. Alam niyo pa nowadays, lahat halos sa pasyente ko, pinapainom ko kasama sa regimen, naka-turmeric tea kayo. Umagat gabi. Especially ngayon po. Siguro napapansin niyo ang daming inatake sa puso. Baji, may turmeric. Ay, sorry. Number 1 is myocarditis. Number 2 is pericarditis. When you say myocarditis, namamaga ang heart muscle. Pericarditis, yung mismong cover ng heart mo, namamaga din. Kaya marami namamatay yung kahit bata. So, malaking bagay po ang turmeric para sa kanila. Ha? Turmeric powder o turmeric mismo na nilaga, bahala kayo. Ang importante, meron tayo daily. Ha? Nitric acid booster. Ito po yung beet. Yung kulay parang purple. Parang purple yun, pulang-pula, no? So maganda po yun, no? Saka most green leafy vegetables. Importante, alam naman natin yan. Kasi alam niyo po, pag sinabing nitric acid booster, ang nitrous oxide po sa katawan natin, nagre-relax ng ating ugat. So basically, yan ang natural natin na pampababa dapat ng BP. Tapos nagtataka ka, walang gamot na ganyan na binibigay sa inyo. Yung wala pwede sa nature eh. Irregular nyo lang. No? Yung mga halaman po na mataas ang nitric acid, no? Content. Ito kasi yung kataka-taka eh, na dapat yung maintindihan. Ngayon, alam naman natin lahat, maraming sakit sa puso ng tao yan. Maraming tao may sakit sa puso pala.
Pero ito ang hindi natin alam. Busisiin natin pabalik ang istorya. Bakit po? Noong 1920s at hanggang 1960s, wala halos heart disease. Wala. Kaya napakamon, ano, bakit nga ba wala? Alam niyo isang istorya maganda? Alam niyo yung ECG? Yes. Basic tool para malaman. Nandidikit ba ng dibdib, papa-ECG ka niyan. Diba? Para malaman kung may sakit ka sa puso, itatawag ka ba sa puso, etc. Na-invento yun somewhere between 1920s and 1940s. EKG pa ang tawag doon eh. No, na-invento po siya, isang Harvard professor po, naka-invento noon. Pinresent niya yung invention niya sa university. Baka daw interesado. Alam niyo ba sagot ng university? Hindi natin kailangan yan. Bakit po? Wala daw may sakit sa puso. Just imagine, 1920s, 1940s. Hindi kailangan ang ECG machine. Bakit? Eh, ano gagawin mo dyan? Di ba? Mag-aalikabok lang yan doon. Pero kung kailangan, lahat ng hospital may ECG. Bakit? Sa dami na may problema sa puso ngayon. Bakit ito pinapresento? Kasi nga, wala halos sakit sa puso nung araw. Ang tanong, ano kaya kinakain ng tao noong 1920s? Gulay. Gulay? Prutas, gulay. Isda. Tama naman po yun kung sa Pilipinas. Eh, itong statistics na to sa Amerika to eh. Noong 1920s to 1940s, ano nyo? Puro sila butter, puro sila cream, may ice cream pa sila doon eh. Tapos puro sila, tawag dito, steak, di ba? Ang paprito nila, ano nyo? Taba ng hayop, walang vegetable oil. Walang heart disease. Wala ding overweight. Just imagine. Walang overweight. Pumanap kayo ng picture sa US, sa beaches nila, 1960s pababa. Wala kang makikita kahit isang mataba. Nagulat na ako dun eh. Totoo yun. Pero pagkain nila, fatty foods. Even sa panahon natin ngayon, comparing, American diet at saka French diet. Ang mga French po, ang pagkain niyan oily, fatty. Di ba? Mahilig sila sa mga ganun. Olive oil dito, cream doon, ganun sila eh. Pero hindi sila obese. At pinakamababa sa Europe, compare sa US, ang heart disease sa France kaysa sa Amerika. Eh bakit to? Ganun. Kasi mostly, kahit fatty ang diet nila, healthy fats, olive oil, number 1 ginagamit nila na. Pangalawa, ano ba? Lagi silang may wine. Napansin niyo ba ang French ganun kumain, di ba? Ang wine kasi, berries pa rin. Well, hindi naman berries pala eh. Fruit siya, pero mayaman siya sa isang component na protective din sa heart, yung resveratrol. Kasi sabi nila, moderation ng wine na may resveratrol, good for the heart. No? So basically, sabi mo, ang kinakatakutan mong pagkain, hindi yun eh. Bakit? Kasi yun ang kinakain nila ng araw. Alam niyo, kaya nila mag-consume ang mga bata ng araw sa US, kalahating bar ng bata, nauubos sila. Lumalaki mo lang problema. Kailan nagsimula ang heart disease? Nung pinalitan nila ang butter ng margarine. Nag-umpisa yung production ng mga seed oils, pinalit nila. Bakit? Kasi daw, healthy kasi vegetable oils. Doon na nagsimula po mag-spike ang heart disease. Tapos refinement ng carbohydrates, tumaas ang obesity, tumaas na po lahat. Hanggang ngayon dala natin. Minsan, ang problema natin, akala mo, pinromote ka, oatmeal daw po maganda. Grains ang oatmeal. Carbohydrate basically, sugar ang conversion yan. Plus may gluten pa yan. Alam niyo problema sa gluten? Nutritive. Nagnanakaw pa ng sustansya yan sa katawan niyo paglabas. So, di lalo tayo magkakaproblema. Gluten. Okay. Hindi po. Kaya sabi ko lang mami. Ang gagawin nila, oats na, tapos nalagyan mo ng berries, ng fruits, di ba? Totoo yung fruits, pang ano yun eh, palamuti yung para ma-attract ka na, ma-healthy nga no. Pero yung base niya, hindi po eh. Lalo na kung instant. Lalo na kung instant, no? So, kailangan niyo pala talaga, sleeping longer over the weekend helps prevent heart pag attacks. weekend na, kailangan may extra hour ka ng sleep. Ibig sabihin, yung tulog, importante. Isipin mo, ito sa research, magdagdag ka lang daw ng extra hour ng sleep mo, lower ang risk mo sa heart disease, reduce ang inflammation, regulate ang BP, balance ang stressor mo. Ay, grabe. Ibig sabihin, pag Sunday, okay lang pala gumising na tanghali kung wala akong gagawin.
Enjoyin mo pag weekend. Extra hour lang naman eh. Kung dati gumigising ka na 6, edi 7 na. Malaking bahagi din eh. No? Yes. Reserve space po yan. No? Lagi siya, tapos hindi ka na makatulog. Ito yung mga supplement For kung health. gusto niyo medyo Heart. matibay ang heart natin. So, ito, unang-una, coenzyme Q10. Siguro familiar ng iba eh. Lalo dealer kayo. Diba? Kasi may product talaga tayo. May Yes. Ang tawag doon? Ha? Sa ano? Vita. Vita Heart. Vita Heart. Sa kamatis. Youthful glow. Tama. Sa ano? Sa Saka coffee. yung ating yung ating watermelon. Watermelon. Meron po yun, basically. Mamaya, discuss natin ng konti bakit importante sa atin talaga ang computer, ha? Ito, intindihin nyo mabuti ito. Napaka-importante ito sa buhay natin. Omega-3, fatty acid, sinabi ko na po yun, ano? Importante sa heart. Number 3, lycopene. Kamatis. Saan galing lycopene? Kamatis. Kamatis. Saan pa? Pwede? Carrot. Watermelon, meron din po. Watermelon. Anything na red, meron yan. Ha? Basta lycopene po. Tanungin kita. Ngayon, sabi mo, lycopene, maganda sa katawan, galing sa kamatis. Alin po ang mas masustansya? Lutong kamatis o hilaw na kamatis? Hilaw. Mali po kayo doon. Ay, ganun. Ay, kababasa ko nga lang sa Google. Pagdating po sa lycopene extraction, importanteng niluluto ang kamatis. Ha? Bakit? Bakit? Ito mapaliwanag lang ha. Ang lycopene is tightly bound doon sa outer coat niya. Nare-release yun pag nainitan ng konti. Kaya napansin nyo, pagkakain kayo ng Mediterranean food, Pasta. di ba? Yung Mediterranean, yung mga shawarma, di ba kamatis nilalaga nila? Sinusunog yun eh. Bakit? Para yun ma-release ang proper nutrients, especially lycopene. Kaya nga minsan yung mga luto na tomato paste sa lata, mas mataas ang lycopene kaysa kakainin mo siya ng fresh. Tandaan yan ha. Ketchup, okay naman yun. Ang problema with ketchup is mataas masyado ang sugar content. Ha? Ito pa, folate, vitamin B9. Importante yan ha. Folate, mamaya sasabihin ko sa iyo bakit importante. O sabihin ko na, baka makalimutan ko. Di ba sabi ko sa inyo kanina, masama pag mataas ang homocysteine nyo. Bakit? Marker to na posible kang atakin sa puso. Warning na yan eh. Sabi ko, ba't hindi pinapatis ng doktor yan? Especially ngayon, no? Ibig sabihin, kung nag-test at mataas ang homocysteine mo, ito ang sa kulang mo. Kulang ka lang ng vitamin D. No? So, importante rin talaga na may maintenance na yan ang B-complex vitamins po. Magnesium, importante rin po. Bakit po? 80% ng tao sa buong mundo, kulang ang magnesium level. Pag kulang magnesium mo, unang-una, tulog mo affected na. Tapos para kang laging balisa, para kang mayroong anxiety parati. No, minsan nakala mo, stress lang sa buhay, yung pala, may mineral deficiency ka, especially magnesium. Ha? Next, L-carnitine. O, kailangan din po yan. No? Saan ba galing ang L-carnitine? Ito ang problema eh. Ang L-carnitine, importante sa heart health nyo. Ang number 1 source po kasi ng L-carnitine, red meat. Sato say. Pero sabi ng medisina, masama ang red meat. Bawal ang red meat. Para wala kang L-carnitine, mas madali kayong atakin sa puso. Yan ang problema doon. Ha? Kasi parang ganito po eh. L-carnitine nasa karne. Ano ba ang karne? Muscle. Ano ba ang heart? Muscle. Muscle. Palagay mo ba mag-iba requirement nila? Pareho yan. Pareho yung nagkakontract eh. Diba? Mas busy nga ang heart mo eh. So dapat, mas kailangan mo, mas mataas ang nutrition. Kung ano yung naano sa karne, kailangan din ang puso mo yun. Alam niyo ba ang best source pa rin ng coenzyme Q10? Karne. Tapos bawal daw. Di ba? So bababa talaga lahat yan. Number 7, vitamin D3. O importante, dapat nagpapaaraw ka. Yes. D3. Kasi unang-una, gagana ang vitamin D3 mo kung maganda ang magnesium level mo rin. No? Ano yan eh, magkakadugsong yung mga yan eh. At pang-walo natin, maganda po talaga ng garlic. Kaya ginagawa, di ba pag masakit batok, kakain. Dapat hilaw, ha? Hindi dapat yung toasted. So,
Garlic is good supplement to prevent heart disease. Kasi it Dapat relaxes hilaw. the blood vessel. No? Mahirap naman kainin nilaw. Picturean nyo na. May suka daw, okay na po yun. Walang problema. Pwede sa iburo, O ano daw food ang pinanggalingan ng magnesium? Gulay. Usually sa mga seeds po kasi yan eh. Ang isang pinakamataas sa magnesium level po kasi is yung tinatawag namin, yung buto ng squash, kalabasa. Kaya uso-uso yan, napapansin nyo, yung hilaw talog na. You try to eat kahit isang ganun lang. Ako araw-araw ganun eh. Kukuha ko ng hilaw yun, hindi dapat roasted. Hilaw, kakainin mo lang. One thing about yung squash seed kasi, alam niyo maganda rin doon, bukod sa source siya ng magnesium, anti-parasitic siya. Takot ang bulate doon eh. Squash? Maganda eh, na natural. Talaga? O pag-usapan natin ito kasi sabi ko sa inyo, dalawang importante component o supplement na kailangan ng puso nyo. Number 1 po talaga is CoQ10. So ano ba si CoQ10? Ang sabi kasi, antioxidant compound found normally in every cell of the body. Lahat ng cells mo, merong coenzyme Q10. Kaya hindi yan pinahalaga ng araw eh. Bakit? Nakikita mo parati, so hindi siguro importante yan. Baligtad eh. Diba? Kung sa lahat ng cells mo present siya, napaka-importante dapat nun. Diba? Kasi hindi siya nawawala eh. Ibig sabihin, requirement ng bawat cells. No? So, responsable siya saan? Energy production. Tandaan nyo, pag walang energy, walang buhay. Tama? Sa palagay nyo, kung energy ang usapan, sino mas pinakakailangan ng highest concentration ng CoQ10? Yung pinaka-basic. Ano yun? Puso mo. Just imagine, 2.5 billion bits sa lifetime mo. Tapos, babawasan ng CoQ10 mo. Hindi ka aabot ng 2 billion. Baka 1 million lang, goodbye ka na. Kaya napaka-importante nito eh. No? So, bakit? Sa energy production kasi, ito yung cells natin. Kada cells nyo, mayroon tinatawag tayong mitochondria. Ang tawag namin dito, basically, sa medical science, ano yan? Cell powerhouse. Kumbaga yan ang generator mo. Diyan ka kumukuha ng elektrisidad na nag-generate para may power ang cells. Walang power ang cells mo, may problema tayo. Patay ang cells. Diba? So basically, yung ating pong coenzyme Q10, kasama yung sa part para makakuha ka ng enerhiya. Pag mababa yun, low ang energy mo. Madali kang mapagod, nagkakrabs ang katawan mo, ang mga muscles mo. So kung kayo po high blood, nagtitake kayo ng something na gamot at lagi kayo nagka-cramps sa baba, nagka-cramps ang muscles nyo sa legs, ibig sabihin, posible mababa ang coenzyme level nyo. Ha? Energy production ang number 1. No? Ang coenzyme Q10. Number 2, basically antioxidant po siya. So pag sinabi natin antioxidant, ang kagandahan, hindi lang pala siya nagpo-provide ng energy sa'yo. Ibig sabihin, pag maganda level mo, energetic ka. Bukod doon, antioxidant, anti-aging din, anti-cancer din. Diba? So sabi ko kasi, napaka-importante ng CoQ10 sa bawat isa sa atin. Especially po, nung pagmagaintindihan natin, ito siya. Ito yung mitochondria nyo. So ibig sabihin, ito yung mga supply mo. Glucose, pyruvic acid, fatty acid, oxygen, respiration, para makagawa ka ng energy. So mawala ang ano natin yan, ang CoQ10 yan, wala kang mapoproduce nito. Una, maintindihan mo, namigin ka, posible yun. Kasi siyempre sa production ng energy, lagi may heat yan eh. Kaya kahit ang sasakyan eh, pag nag-burn ng fuel yan, iinit yung makina. Part yun eh, ng combustion. Meron ka rin ganun sa katawan. Hindi nga lang obvious na tulad ng makina na umaapoy talaga. Kaya mainit ang tao basically eh. Kasi bakit? May internal combustion na nangyayari sa katawan natin. Kaya lang, pag may combustion, meron talaga yung free radicals. So kaya nga, ang work niya bukod sa energy production, antioxidant din siya. Para ma-control mo naman yung mga free radicals na napoproduce during it. Parang sa makina din, mawawala na ito. Lubat. Lobot na.
Ang egg po, basically, yung egg yolk niya, mayroong computer din po. So, hindi mo pwede sabihin sa akin kasi na, ito, kasi ang perception nyo ganito eh, masama ang ito kasi mataas ang kolesterol, lalo yung dilaw. So basically, ayaw nyo kainin yung dilaw. Ang kinakain nyo lang yung puti. Mali po yun. Ha? Para maging healthy ang itlog, dapat you consume everything. Yes. Yung shell. Power. Pero okay na kung kaya nyo kainin eh. Source siya ng calcium. Calcium. O para maintindihan nyo ha, pinasama ng system ang itlog. Ha? Kasi bakit? Kasi healthy food ang egg. Basically. Yes. Parang din yan, health food yan. Kahit nung siya po kanina sa inyo, di ba? Part ng diet nung 1920s hanggang 1960s, puro itlog din. Kasi pag gumagawa sila ng mayonnaise, itlog talaga eh, puro tapos konting halo lang eh. Ngayon lang naman kung ano-ano na yung laman ng mayonnaise po natin eh. Ito yung itlog mo, hindi ito pareha. Di ba pag hinati mo yan, dalawa lang ang parte nakikita niya? White and yellow. White, tsaka? Yellow. Yellow. Pula daw. Paano ka naging pula yan? Ang alam ko hanggang orange lang pwede. O hindi nyo kakainin to. Makakain nyo lang yung, ano ba yung puti? Protina. Ngayon ganito ha. Para hindi ko naman masyado expound. So, siyempre may shell niya sa loob. Yung hindi bugok, yung okay na itlog. Anong gagawin na inahin? Lilim-liman. Lilim-liman, ibig sabihin, heat lang ang dumagdag. Walang in-inject, walang ipinasok. After ilang days, ilang months, nagkakatuka, balahibo, mata, balot. Saan galing yon? Dito lang sa dalawang yan. Ibig sabihin, ang laman mo ng itlog ay designed to create life. Amen. Kompleto siya. Kasi kung may bad cholesterol yan, eh bakit nabuo yung sisiw dapat namatay? Nakuha nyo? Yes. Okay, okay. Kasi ang ginawa nila, they blame yung fault ng tinapay sa itlog mo. Kumain ka ng itlog, ang dami tinapay. Verified carbohydrates yun eh. Di ba? Kumain ka ng itlog, ang dami mong kanin. Yung kanin ang nagpasama, hindi yung itlog. Yes. Nakuha nyo? Pag tinatanong ako, Dok, ano ba ang magandang vitamins? Pinakakompleto? Itlog. 1 egg a day is complete. Yes. Nabuhay nga yung sisiw to, walang dinagdag eh. Lahat ng kailangan sa buhay, naandun na. Ang tawag dyan, embryonic food. Meaning, hindi lang sustansya, may essence ng life sa loob. Yes. Para din yung buto, yung mga nuts, kaya maganda rin ang nuts. Bakit? Embryonic food yun eh. Pag tinanim mo, nagiging puno eh. So, yun ang design ng nature eh. Yun ang design ni God. Kaya lang, alam niyo po, ang sistema ha, pag healthy, pasasamain niya. Bakit? Tama. Hindi kayo magkakasakit, walang tubo doon. Walang pera. Yes. It's all about money. Business. Quiet, children. Hindi, okay naman magiging kasi alam ko pag nag-iingay, na-stimulate utang mo. May bago pumapasok na information. Diba? So, eto kasi yung sa organs natin, ito yung mga organs natin na nagre-require ng pinakamataas na level ng computing. Siyempre, number 1 is heart. Pangalawa, liver. Pangatlo, kidneys. Pangapat, pancreas. Palagay mo, halimbawa, nag-cut ang supply, bumaba. Anong unang magsasuffer dyan? Siyempre, ito muna kasi may priority ang katawan. Diba? Masisira pancreas mo. Ito, design din ito sa metabolism ng blood sugar mo. Tapos, tatamaan din ang kidney mo. Yung tuwintin yan, hanggang sa heart mo na ang magkakatama. Kasi ganun yun eh. No? So, dapat, optimum lagi ang concentration o level ng coenzyme sa katawan natin. Ha? The antioxidant, everyone should take after 40. Sino dito 40 and above na? Ibig sabihin, kailangan nyo. Hindi pwede hindi. Bakit? Through time, bumababa na po talaga ang level ng coenzyme Q10 natin. Pag hindi mo nakakain sa tamang source, pababa ng pababa yan. Diba? Mas mababa, tatamaan ng heart mo, tatamaan ng liver mo, tatamaan ng kidneys mo, tatamaan ng pancreas mo.
So, basically, coenzyme Q10, meron pang isang form yan na tinatawag, ubiquinol. No? This is a much better form. Kaya lang mas mahal kasi ito. Ha? Pero basically, halos pareho lang din naman yan. No? Kung wala kang makita nito, yung CoQ10 is okay. Ito yung mga factors na nagpapababa ng coenzyme Q10 natin, ha? So, para maintindihan mo, bakit mo kailangan? Baka hindi sinabi na naman ng doktor mo. Malamang. Ang number 1 ngayon, nagpapababa ng CoQ10 nyo sa katawan nyo? Statin drugs. Statin drugs. Ano yun? Ano yan? Yung gamot na pampababa ng kolesterol nyo. Oh my God. Sipin mo yun? Pinakot ka, masama daw kolesterol, triglyceride pala. Ngayon, mag-iinom ka ng gamot sa kolesterol mo, papababain ang CoQ10 mo. Eh, di lalo ka inatake sa puso. Kaya kayo nakikita nyo ba? Ang daming bagong gamot, ang Buti na lang wala daming na akong acidity, mas maintenance maraming cholesterol. nag-heart attack. Bakit? Mali ang ginagawa sa inyo. Parang awa nyo na magising kayo. Yun, atorvastatin, yung mga yan yun, basta mastatin sa dulo. Ha? Kasi po, ang ginagawa niyan, kasi ang cholesterol, parent molecule po yun. Nagpo-produce ka nun. 80% ng cholesterol nyo galing sa atay nyo. From cholesterol, sabi ng katawan mo, kailangan mong gumawa ng vitamin D3 galing sa cholesterol yon. Kailangan ko ng testosterone galing sa cholesterol yon. Kailangan ko ng estrogen galing din po sa cholesterol yon. Papababae mong cholesterol, damay lahat yun. Diba? Kaya siguro, marami rin malambot ngayon. Bumababa testosterone. Marami din po sakitin ngayon. Bakit? Mababa ang cholesterol level mo, mababa ang conversion ng vitamin D3 mo, mahina ang resistensya mo. Pabor yun sa kanila? Oo, kasi konti magbago pa no, may trangkaso ka. Bibili ka ng BioFlu, happy sila. Magpapaturo ka ng flu vaccine, mas happy sila. Diba? Yun eh, it's about, dapat nahuhukay natin ng lahat eh. Noong mga araw, wala namang mga ganyan halos, pero okay ang tao. Number 2, yun nga. Age 40, umpisa na yan bababa. Eh kung ikaw 60 na, di lalo mababa na yan. So, kailangan po natin talaga. Ha? So, okay po ang atay kasi mataas. Sabi ko, napansin nyo, kung ano yung organ kanina, heart, liver, di ba? Pancreas, Na mataas ang requirement, kidney. mataas ang CoQ10 nun. Pero huwag kayong kakain ng atay ng tao, ha? Aswang. Ibig sabihin, pag kumain ka ng organs, especially ba, yung heart ng manok, Chicken. mataas ang CoQ10 nun. No? Yung liver, yung atay, mataas ang CoQ10 nun. Yun ang natural sources sa food ng coenzyme Q10. Okay, thank you, Doc. Number 3, pag mababa ang vitamin C mo, B6 folate, alpha lipoic acid, bumababa din po ang CoQ10 natin. Ha? So, kailangan din po yan. Myriad ng vitamins, hindi lang lagi isa. Condition damaging the mitochondria. Kasi mitochondria, dun kailangan eh. Ibig sabihin, kung damage sa mitochondria nyo, kahit may CoQ10 kayo, hindi ka na makakakuha ng energy. Saan po nangyayari yan? Sa mga diabetic at Alzheimer. Sa maintenance. Bakit daw itong dalawa? Ngayon po, kinukonsider nila ang Alzheimer is diabetes type 3. Ay, Pareho ang mekanismo. Ha? So yan po, tandaan natin mga yan, ha? So kung wala ka pa naman 40, medyo safe ka pa doon, ha? wow. Huwag nang magpanggap. Yun talagang... Stress is also kasama. Ha? Oh my Kasi God. stress naman, lahat ng sakit, ma-identify mo, stress. Paborito yung scapegoat, stress. Kaya nga, anong ginagawa ba ng sistema sa inyo? Kayo po, kapapanood nyo ng TV, kaka-listen natin sa balita, nai-stress ka hindi? Stress. Kaya ginawa talaga ang TV para stressin kayo. Kahapon ang daming na-stress kahit sa social media. Bakit? Namatay yung bida sa Meteor Garden na babae. Si Sansay. Sino yan? Sansay. Oh, alam nyo. Pag kayo araw. Nakita ko lang, tinanong ko, sino ba to? Ba't ang dami nagre-react? Ang nalungkot daw. Sabi, hindi ko nga kilala kung sino to. Tinanong ko kanina misis ko, kilala mo ba sila? Hindi. Sino ba yan? Ay, oo nga pala. Yung mga time kasi na naghahabang kami sa Vita Plus, wala kami panong manood ng TV. Power. Importante yun. Bakit? Madidistra ka lang eh. Tama. Pag ma-stress ka, maraming sakit. Kaya favorite nila lagi bad news eh.
ni-rape, pinatay, pinagutan ng ulo. Bakit? Yun ang gusto na i-deliver sa inyo. Hindi good news. Ha? Ganun lagi balita ngayon, di ba? Tama. O, ito pa isa. Sabi nga natin kanina, number 1, kailangan coenzyme Q10. O, maliwanag yun, ha? Importante yun, 14 and above. O, pangalawa, kung sa heart na usapan, lycopene, galing saan? Tomato. So, alam mo na, hilaw versus luto ng konti. Ha? Iinitin nyo, kahit gano'n, no? So, basically, ang lycopene po kasi, carotenoids. Ibig sabihin, yun yung word, di ba? Carrots. Carotenoids. Basically, yung carotenoids, yung beta-carotene ng carrots, kamag-anak ng lycopene. Sila nagbibigay kasi ng from yellow, orange to red color sa prutas. So, anything na may ganung kulay, may carotenoids yun. Pero sa pag-aaral nila, isipin mo, 700 kasi ang klase. No? Ang pinakamataas daw, ang antioxidant activity is lycopene. Kaya lang mapapansin nyo, ang lycopene, sabi natin, maganda sa puso, pero maganda rin sa mata. Kasi beta-carotene, maganda sa mata, tama? Vitamin A ang conversion kasi noon. No? Maganda rin sa balat, kasi nga vitamin A. O yan po yung libre nyo mamaya. Free taste po kayo. Vita Heart Coffee po yan. Kung hindi kayo nagkakape, bigay nyo na lang sa katabi nyo, ha? Vita Heart Coffee. Meron. Yung Vita Heart, Oh, meron tayong ang lycopene natin, tomato, antioxidant din. Nescafe? Maganda sa digestion. Bad yun. Okay na, na-excite talaga sila sa kape. Children, behave. Highest potential po ang lycopene. Pagdating sa carotenoids, ha? Kaya, prioritize yun ang pagkain talaga na pagkain na mayaman sa lycopene, no? So basically, ang gusto natin, malakas ang puso natin. Ha? So ano daw gagawin? Ito lang naman ang summary kung titignan mo eh. Unang-una, ang healthy heart, ano kailangan? Healthy diet. Ano pa? Healthy lifestyle. Bad yun, tita. Oo. Stress-free Kasi life. process yun. And a good supplement Ito, diet. kape natin, Vita. Alam mo na kung saan ang pumunta. Diba? Eh, yung ginamit natin eh. Ha? Lycopene and CoQ10. Plus nga yung Ano ba gusto mo? Natural o chemical? Ano napansin nyo kanina? Pag green leafy Mas malamang vegetables, sakit. Dealer po magandang kayo. source ng nitric oxide. O nitric acid booster po Oh, ito yung gabi. pampababa ng BP. Ha? Alam So basically, mo, tita, yung tapos kape na sa po labas. tayo. Enjoy your Tatlong coffee. sakit na mabibigay nung It is kape sa healthy labas. Sakit when ng you puso, are cancer, happy. diabetes. Happy kayo? Yes! Thank you very much. Maraming salamat sa mga umatin po. Okay po. Ano po? Yes, this is Vita Heart Coffee. Nakakabit. Kasi may part 2 eh. Binahati sa akin talaga, pasensya na po kayo.